I-celebrate pala kami ng Christmas Eve sa kabilang bahay. Naganda sila Ate Ken ng konting salo-salo. And pagkatapos ng kumain, tsaka naman ako nag-asikaso dito sa kabilang bahay. Bali, tulog na sila ng mga oras na yan. Yung mga anak ko nandiyan na sa sala, nakaset up na yung airbed. And meron na akong ginawang separate cleaning video. Kadalasan naman kapag natulog na dito yung mga bata sa sala habang naglilinis ako, as in mahimbig na yung tulog nila kasi one time may nag-comment, bakit naglilinis kayo, may natutulog nga dyan. Alam ko naman kapag mahimbing na yung tulog nila, so hindi na sila naiistorbo. At saka hindi naman OA yung ingay na nagagawa ko kapag naglilinis ako. Karamihan naman ng mga nakatera dito, sa kanya-kanyang kwarto nila natutulog. Kaya I don't think maririnig nila yung kakaunting kaluskos na ginagawa ko habang naglilinis ako dito sa kanilang kusina. So bali, itong paglilinis ko sa kabila, ito na yung magsisilbing Christmas gift ko sa kanila. Char! So meron nga pala akong dinala dito na lagayan ng sabon dahil napansin ko, meron silang mga bar soap, usually natutunaw lang dahil nababasa palagi. So ganito kasi yung ginagamit namin sa CR. Kinuskus ko ng bongga itong lababo, especially yung tiles area, and kailangan talaga mabadlian ng mainit na tubig, karamihan dito. Midnight ako nag-start maglinis and inumaga na talaga ako kakalinis. Napagod na ako kaya sabi ko, Lalab, ikaw na nga lang magpunas nitong ref. Total, nagising na siya. Natulog lang din ako ng mga ilang oras dyan sa airbed sa sala, and as usual, nagising ako nakanganga, naramdaman ko nakanganga na ako. Tapos pagising ko nga, inasikaso ko na ito mga paper plate, nilagyan ko na nung parang frame kasi birthday ni tita nung araw na yan. Yung mga anak niya magpupuntahan. Nung hapon pala, umuwi ako ng bahay kasi meron akong content na kailangang habulin. So pagka uwi ko, sakto, si Papa, bigla namang umuwi. Nag-Christmas Eve siya doon kina Alvin. Tapos, kinabukasan, umuwi agad siya. Sakto, nandoon ako sa bahay. So sinama ko nga siya sa kabila, nakikain siya doon, binati niya rin happy birthday si tita. Tapos niyaya ko siya mag-mall. Binilhan ko na rin siya dito ng mga trip niya sa bench kasi kailangan niya ng boxer briefs. Tapos mahilig siya sa face towel. Pinapili ko na rin siya ng face towel, pabango, ano pa ba, medyas. Meron kasi ako maliit na tong na ginagamit kapag nagme-meal prep, nagluluto. Nung nag-staycation kami one time, nawala, nai-stress ako. Nakahanap naman ako finally sa may Mr. DIY. Everybody say happy birthday, Mommy Granny. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Mommy Granny! Ang daming apo ni tita, hindi pa kumpleto yan. And salamat Ronald and Angel sa regalo ninyo, kina James, at saka sa lahat ng mga nagbigay ng regalo sa mga anak ko ng kusa. Maraming salamat po. Kapag Pasko talaga, hindi ako nag-e-expect ng anything sa mga ninong at ninang ni Pinky. Sa hirap ba naman ang panahon ngayon? Alam mo ba, meron akong fantasy. Gusto ko makapag-bike ng Christmas morning, as in early morning bike dito. Kaya, bago pa kami nagpunta for Christmas Eve sa kabila, binitbit namin ni Pingo yung bike namin. Ngayon ko nga lang siya ulit nakasama dito at ngayon ko lang siya nakasabay magbike. December 26 na to. Ang nangyari kasi December 25 ng morning, yun nga yung naglilinis ako na madaling araw sa bahay nila. So ang ending, tulog ako. Ang himbing ng tulog ko. Kaya December 26, sabi ko, hindi tayo uuwi ng bahay nang hindi ako nakakapag-bike muna dito. So ayan, ang ganda ng panahon, ang lamig. Iba talaga yung simoy ng hangin kapag December, no? So bago kami umuwi doon sa kabila, dumaan kami dito sa cafe. Malapit lang to sa simbahan, sa CSA na school, sa McDo. Roots Cafe ito. So umorder lang kami dito na makakain, si Kowa naman, eto ang tinuro. Tapos, niyaya ko na rin dito si Freya kasi nag-walking siya kasama yung classmate niya. Pinapunta ko na rin sila dito para makakain din sila. Ganito yung mga simpleng bagay na gustong-gusto ko yung pag-trip kong mag-exercise sa umaga, mag-bike, tapos kapag afternoon gusto ko mag-chill sa cafe, magagawa ko. Alam mo yun, ang sarap kaya sa feeling. Nakakawala ng stress, nakaka-good vibes, nakaka-relax. Ang sarap i-romanticize talaga ng buhay. May mga times din naman na wala ako sa mood magro-romanticize ng buhay, kaya nga hindi ako nagbe-video. Itong pagbe-video ko kasi isa siyang way ng pagro-romanticize ko kahit na simple lang yung buhay namin. Siguro mga 45 minutes to an hour din yata kami sa cafe, and then dumiretso na nga kami doon sa kabilang bahay. Inikot-ikot din namin itong simbahan. Madalas kasi dito may mga nagtitinda ng mga balloon. Gustong-gusto ng mga anak ko yun. So, unfortunately, wala kaming nahanap na kahit anong balloon dito. Syempre, kakatapos lang ng Pasko. Nagpapahinga pa karamihan ng mga tao. Nagpa-picture na rin ako kay Pingoy dito. And dito sa simbahan nga pala,
napabinyagan si Pinky, pati na rin si Koa. Pagka-uwi naman namin sa kabilang bahay, sabi ko, ay, papahinga lang muna ako, mag-chill lang muna ako. Hanggang sa naisipan ko naman na magwalis lang. Dito lang talaga sa may altar banda, kasi nga Christmas kahapon, may mga dumikalat dito. Hanggang sa ewan ko ba, kapag nasisimulan talaga ako, hanggang sa kung saan-saan na nga napadpad yung paglilinis ko. Umabot pa nga talaga sa garahe, yung paglilinis ng Ma'am Shi. So, meron na akong na-upload na separate cleaning video dito sa garahe nila. Kung gusto nyo lang naman mapanood, i-check nyo na lang sa profile ko. And doon nga pala sa cleaning vlog na yun, ipakita ko yung secret portal, which is sa may likod na parte ng bahay na ito. And maraming nagsasuggest na ipa-renovate nyo na lang, paayos nyo na lang, bakit nagre-renta pa kayo? Pwede naman doon na lang kayo sa may likod tumira. Hindi pwede, kasi itong bahay na to, kay Ate Ken na to. Siyempre, hindi naman namin property to. Ano, magdidesisyon kami na, ay, papagawa kayo na. Hindi ganun. Hindi ganun tayo. Ina-appreciate ko rin naman yung iba na concern talaga. Alam naman ninyo na nagre-rent kami and gusto nyo lang naman na mas gumaan yung buhay namin at hindi na magbayad ng renta. Pero hindi po kami pwedeng basta-basta na lang na angkin na mga property or na hindi amin. Naglilinis lang po talaga ako dito. Linis lang talaga ang usapan. Okay. Anyway, speaking of linis, kasi marami nagsasuggest na linisan ko nga yung secret portal. Honestly, natatakot ako. Natatakot ako na baka may ahas. Hindi ako natatakot na baka may multo, ganyan-ganyan. Hindi. Baka kasi may ahas dahil nga may kadiliman doon. May mga nagsasuggest. Magdala ka ng ring light o kaya maglagay ka ng bumbilya dyan. Natatakot nga ako pumasok. Kayo kaya. Pero malay mo naman, magbago isip ko at magkaroon ako ng lakas ng loob. Let's see. Hindi ko pa talaga alam kaya hindi ako makaka-promise ha. Pasensya na. So, ang nangyari pala, after ko maglinis doon, makapag-lunch, dumiretso kami ng uwi. Nagpahinga ako, natulog ako ilang oras. Tapos pagising ko, sabi ko, Lala, gusto ko talagang umalis. So, sinama ko yung 2 bagets. Saan kami pupunta? Ayala Triangle at itong maliit na bag lang ang bit-bit ko. Gumamit lang din ako ng belt bag para nandito lang sa katawan ko yung wallet, pati na rin yung cellphone ko kasi doon sa maliit na backpack, ando naman yung essentials sa mga bagets. Pinagkasya ko talaga. Even yung mga jacket nilang suot, buti na lang na bit-bit namin niya dahil ang lamig sa ref. Ang lamig sa bus, para kaming nasa ref. So, buti na nga rin, may bimpo ako na bit-bit dito. Ginawa nilang blanket. And, good thing pala, dahil yung nasakyan namin, ang biyahe nito is LRT Buendia. So, from Pasita, pwede daw kaming bumaba ng Ayala Triangle kasi holiday naman, wala naman daw nang huhuli. So, pwede kaming bumaba sa mismong tapat ng Ayala Triangle. Ang convenient niya dahil isang bus nga lang yung sinakyan namin. At dito ko talaga gustong pumunta dahil ang alam ko may light show dito. At saka, several years ago na rin yata nang huling nakapunta ako dito. Pero ang totoo niyan, nagkikrave ako ng banapol. Dito kasi yung alam ko na banapol na dinadaya ko dati nung nagtatrabaho pa ako. Hulo, paikot-ikot kami dito ng mga anak ko. Hindi namin mahanap. Nagtanong na ako sa mga guard, wala na daw palang banapol dito. So, ang ginawa namin, in-enjoy na lang talaga namin yung pagpunta dito. At saka, honestly, gusto ko rin talaga ma-overcome yung fear ko na magbit-bit ng 2 bata ng sabay. Kasi before, natatakot ako doon sa idea na 2 bata yung hawak ko, lalabas, wala ako sa comfort zone. Baka hindi ko kayanin, lalo na pag nagtantrum. So, bago pa kami umalis, kinausap ko na sila, bawal magpakarga, bawal magtantrums, bawal mag-poop habang nandun kami. So, kung ano yung mga pwede naming magawa habang nasa bahay, mag-poop sila or something, ginawa na nila. Si Pingoy kasi, mahirap talagang ayain sa mga lakad-lakad, galaan. Pero ako kasi, gusto ko na ma-expose pa yung mga bata sa mga ganitong lugar. Pwede naman kami mag-commute. Wala rin namang entrance yung pupuntahan namin. Libre lang to. Gusto ko lang din talaga na magkaroon ng bonding sa mga anak ko. At the same time, maging komportable ako na isama-sama sila ng sabay sa labas. Alam mo yun? You like that? What about Ate Pinky? Nahanap pa namin talaga yung banapol. Nandito na pala siya sa may tapat ng RCBC. Dinayo namin, and in fairness sa mga anak ko, for the cooperate sila. Talaga naman, pag gustong gumala, maki-cooperate talaga. So, eto nga pala yung mga pinag-order namin. Sobrang na-miss ko yung banoffee pie nila at saka yung lasagna roll. Oh my God! Tapos meron na pala silang maliliit na servings, yung junior serving. So, yun lang yung pinag-order ko kasi natakot din ako. Baka hindi maubo. Sayang din naman. Although, pwede namang nung Christmas pala, naka 2,200 yung mga anak ko. Thank you, Shera, James, at saka merong stranger na nag-abot ng
ng tigi 100 sa mga anak ko daw nung one time na nilabas sila ng ate niya. So, gusto ko kasi ma-enjoy nila yung napamaskuhan nila. Kaya naman, bago kami umorder dito, may nakita kami sa tapat na Mumoso. Nakakalito yung dalawang yan. Mumoso. So, pinabili ko sila ng gusto nilang toy doon. And then, pagkatapos namin kumain dito, pupunta pa kami ng SM Makati. Tapos, pupunta kami sa may kids section. Papapiliin ko sila ng kung anumang trip nila doon. And nakakatuwa dahil nakikita kong enjoy yung mga bata. Sila pa yung, Mommy, picture me. Ganun. Nagpapapicture pa sila ng kusa sa mga gusto nila. Isa rin sa dahilan kung bakit gusto ko na enjoy nila yung mga napamaskuhan nila. Kasi nung bata ako, nangangaroling pa talaga ako ng mag-isa, solong-solo, kahit gabing-gabi na, para makaipon ng mga pinamaskuhan. Tapos, hihiramin, papatago daw muna ang ending. Pinambayad na pala ng kung ano-ano. So, hindi ko talaga siya na-enjoy. Kaya, healing the inner child talaga tayo.